Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Tuloy ang paglipana ng korupsyon sa ating pamahalaan at lipunan. Simula ng extrajudicial killings na nagpatindi sa gawaing kriminal ng mga drug operatives, lumala pa ang korupsyon. Madaling napasunod ang mga pulis dahil sa mayroong incentive o bayad ang pagpapatumba sa mga biktima nila. Naging daan din ang pagsara sa ABS-CBN sa paglakas ng korupsyon sa Kongreso. Balitang-balita na tuwang-tuwa ang mga congressman na sumuporta dito sa nakuha nilang karagdagang pork barrel. Naging malaking halimbawa ang mga ito ng kawalan ng criminal liability, ang mga paglabag sa batas at sa utos ng ating Diyos. Kaya naman kumalat pa ang korupsyon sa bayan nating mahal. Hindi rin mapigilan ang walang habas na dayaan sa eleksyon sa pangunguna mismo ng Pangulo noong 2004 national elections. Samantala, hindi pa rin may paliwanag ng COMELEC ang nakakagulat na kinalabasan ng bilangan sa May 2022 national elections. Pinangunahan naman ng mga congressman at ilang senador ang magbulsa bilang pork barrel sa mga perang pinaghirapan ng taong bayan. Halos lahat naman sila ay napawalang sala ng Sandigan Bayan na malaking kabulaanan siyempre. Nasa mga nagdaang administrasyon sa ilalim ng 4 na Pangulo. Pangulo pala. Wala ni isa ang seryosong nagpatupad ng mga epektibong polisiya laban sa electoral fraud at korupsyon, katulad ng pagtanggal sa bank secrecy law at ang prosecution at pagpaparusa sa maraming korap. Ito po si Dodi Lacuna para sa Agenda. And we are live at Club Filipino. Ako po ang inyong host, Attorney Fred Bison. Welcome to another episode of The Agenda, brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting. Ang ganda ng ating preliminary video. Thank you, Dodi, for that. I think that sets the tone of our episode for today, entitled Tunay na Pagbabago, Kailan Pa? Okay? We are focusing for today's program, 2 critical issues that have been talked about many years. First will be corruption, and the second, it's about our electoral process. Okay? So we talk about corruption, and I'd like to introduce to you first our guest or resource speakers for today. To my left is Brigadier General Raul Gonzalez, the current chairman of the Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Magandang umaga sa inyo, sir. Good morning to everyone. Good morning sa iyo, Fred, Cavaliers. And Yeah, he's a graduate of PMA, so we call him Cavaliers. yes. Thank you, Cavalier Raul. Okay lang, sir. Yes. And then to my right is Monsignor Jerry Bitoon, Rector of San Pablo Cathedral in San Pablo City, a core member of the Clergy for Good Governance. Welcome to our show, Father Jerry. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga sumusunod sa inyong magandang programa. Every Friday pala ito, no? Parang Friday devotion ng Nazareno, no? Something like that. I think we need mga forum like this, no? Para napag-uusapan ng maayos at yung mga expert, kumbaga, no? Although hindi man ako expert, but passionate about certain issues, no? And I'm representing the Catholic Church, ay maibahagi natin. So, thank you
you for inviting me. Actually, I'm taking the place of Father Robert Reyes, who is supposed to be here. Pero dahil po busy-busy sa pag-organize ng indignation rally, mamaya pong hapon yun, 2 to 8. Kaya hindi po siya nakarating. And so here I am. Thank you for having me. Thank you, Father. Thank you, General Gonzales. What is perhaps noteworthy is a group of retired military, religious leaders, professionals, youth and women's groups, and civil society have come together to form this coalition called ANIM, which stands for Alyansa ng mga magkakaisang mamayan, to stand and declare war against corruption, political dynasties, and electoral fraud. Sometime later today, we are going to have this indignation rally organized by the clergy and Citizens for Good Governance. Welcoming to our show, General Rio, sir. Yeah, sorry. May aksidente doon sa may show. Kahit kanina matraffic din yung punta ko dito. For those who do not know General Rio, he is a major petitioner in the Supreme Court case for certiorari against COMELEC for alleged massive rigging of votes in the May 2022 elections. He used to be the Secretary of the Department of Information and Communication Technology. And most importantly, he used to be my boss when we were together in the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines. Welcome to the show, General Rio, sir. Thank you very much, Fred. Thank you very much for inviting me again to your show. Sige, sir. So we will talk about corruption and then electoral fraud. But more importantly, maganda siguro mapakinggan yung ating ANIM in the form of representing the Catholic Church. Ano po ba yung stand ninyo at bakit kasama ang simbahan dito sa indignation rally na gagawin mamaya sa EDSA Shrine, Father Jerry? Actually, Attorney, in a way, yung mga clergy ang nagsimula, nagkaroon kami ng parang nagninilay kami, binabasa namin ng mga sinyalis ng paano, what's happening, no? And meron kaming nakita mga issue na hindi natin pwedeng manatili tayong tahimik, no? Kinakailangang madinig ang ating mga tinig, no? So, since ito po ay mga pare, ang aming unang pinaghuhugutan ay ang pananampalataya. So, kaya kung minsan kasi sasabihin, bakit na mga pare ay pumapasok sa area ng politics? Dapat po kasi magkaroon tayo ng distinction ng partisan politics. It's definitely hindi po amin yon. Okay? Pero pag yung pinag-usapan natin yung politics, specifically yung morality behind politics as a human activity, ay yan po ay bahagi ng gospel mandate. Na kapag hindi kami nagsalita, we are remiss of our duty in a way. Ang tanong ko, Father, bakit naman ngayon lang yata tila gumagalaw ang simbahang Katoliko? Actually, hindi naman. Hindi naman. Sige, go ahead, Father. Kasi, as you may recall, even way back nung people power, etc., no, it was Cardinal Sin who was very much behind this, no, and he was assisted by the clergy of Manila. And I remember si Father Robert nagkukwento, si Cardinal Sin at that time, no, pag mayroong mga big issue, kahit hating gabi, tatawag siya ng meeting doon sa Villa San Miguel. And the following day, meron agad silang parang gagawing pagkilos, no? So today, yung mangyayari, Father, sa EDSA Shrine, will this be the first of many? Are we going to see more activity, greater participation on the part of the Catholic Church? I would say yes. At hindi lang yes, kundi dapat, no? Because, yun na nga, yung nabanggit ko, meron po mga issue na talaga namang
dumating na sa sukdulan, halimbawa, itong national budget na controversial, no? Ako, pinapakinggan ko si Justice Carpio. May sinasabi siya na talagang merong unconstitutional, no? Kasi yung hindi balanse yung and then, ang hindi pa yun ang pinakamatindi, yung parang mga insertion na inilagay doon, that the end of the day, ito ay pupunta sa kamay ng mga kandidato, Senado at saka sa Kongreso, and parang aliwanag naman, baka gagamitin sa eleksyon. Kasi unfortunately, parang ang Pilipino, sorry for the word, nabibili, no? So yun ang... So for today, Father Jerry, you expect a certain number of members of the clergy, Yes. and perhaps the followers or the congregation to be part of this rally today. Yeah. Pero ganito, Father, no? Kasi noong January 13, Oo. yung isang grupo na Iglesia ni Cristo, Okay. they managed to gather 1.5 million Yeah. participants Okay. in several areas in the Philippines. Yes, Davao. and, Are we expecting something like this also today? Yeah. Well, iba kasi yung aming operational procedure, kumbaga, no, ha? We don't force people to join, okay, in the first place. Hindi kami naghahakot, no? Hindi kami gagamit ng pananakot, no? Nasabihin, pag hindi ka sumama, ibig sabihin, hindi ka miyembro, no? So, ang simbahang Katoliko ay naniniwala sa kalayaan, freedom. We treasure it, no? And so, ito, talagang sinong gustong sumama, no? At ito lang, magko-comment lang ako kasi, sorry for dahil ang ginamit nilang salita ay prayer rally for peace. Yes, for unity and peace. And unity and peace. Okay. Base po sa Ebanghelyo at saka sa moral principle, hindi po tayo pwede magkaroon ng kapayapaan hanggat hinahayaan nating mamayagpag ang katiwalian at kasamaan. Kung tatakpan mo ang kasamaan, hindi, yun ay maaaring pansamantalang kapayapaan. Yan ay parang yung, nung ako may kwento, maikli lang ha, yung may dalawang matandang dalaga, no, nakatira sa isang lumang bahay, no, and maraming mga malaking daga sa ilalim. Takot na takot silang harapin yung mga daga. So ang ginawa nila, pinakakain para hindi lumabas. Doon lang sa ilalim para hindi sila gambanan. But dumating ang panahon, dumami pala yung daga na yan, no? Lumabas na ngayon sila, lalo silang natakot. Sapagkat sa halip na harapin, ay pinagtakpan lamang nila sa ilalim ng sahig. And I think that is happening in the country, unfortunately. Those people who are supposed to speak out and shout at the top of their voice para sabihin, enough of this, tama na ito. Pag nanakaw sa kaban ng bayan, tigilan na natin to. PhilHealth, na yan ang inaasahan ng mga mahihirap nating mga kapatid. Nako, ay maraming hocus-pocus, no? And then, well, obvious naman, yung pong si BP Sara, ay kita naman natin, di ba? Hindi makasagot sa mga napakasimpleng tanong. Why? Sapagkat hindi iwas siyang sagutin ng katotohanan. Di ba? So, sa amin yon, enough to say she should be out of office, no? Because hindi siya gumaganap sa kanyang tungkulin, no? Bilang marami siyang gustong pasukin na hindi naman niya trabaho, di ba? So, tahimik lang siya dapat na gano'n, pero gusto niya ay napakalaking confidential fund. For what? Eh, may mga sangay naman tayo ng pamahalaan na pwedeng gawin yan. And they are actually tasked to do it. Why take responsibilities? Eh, baka naman nahabol mo lang you know what? Okay. Thank you, Father Jerry. Now, moving on to our retired military. Gerald Gonzalez, sir. For the longest time, PMAAA has been generally quiet when it comes to all of these rallies or even political statements or stands. Bakit tila yata, sir, the fact that you are here representing the organization, mukhang iba na yata yung direksyon ng PMAAA, sir? That's right. Kasi in our board, when we discuss about these issues, we take into consideration yung status ng active.
because the Philippine Military Association covers the active and retired. Yes, sir. So, Singit ko lang, sir. Ilan yung current membership of the PM AAA about Incorporated? 11,000. 11,000 of active and retired. Retired. Okay. Yeah. Yes, sir. So, kasi yung active, they are covered with regulations. Eh. So, if we insist, kami ng mga retired, kawawa yung mga... So, we, as a board, we voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. The reason is it destroys the moral fiber of the community. The economic development of the country is hampered because of the yung fund natin is hindi pumupunta sa tunay na project. As explained by Mayor Magalong, it is parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Hindi, pero Gerald Gonzales, sir, nung kabataan natin, nung Teniente Kapitan Colonel, di ba meron na rin ganyan? Siguro meron, but not that vulgar. Vulgar na ngayon talagang open. Like for example, how come a family enters the political arena if yung career na yan is not profitable. So ibig sabihin yan, kung sa lahat ng pamilya kasama sa political and then sila lahat kasama, ibig sabihin profitable yung career na yan. Parang lumalabas nga, sir, politics is the most profitable business in the Philippines. Nangyayari yan. And nangyayari na lumalabas tuloy na yung gap between yung mayaman at saka yung mahirap. Lalong lumalayo. Kaya I think it's time that for us, even siguro yung mga masses dyan, we have to go against corruption. Sa tingin niyo, Sir Gerald Gonzales, in terms of membership, ito ba, sir, yung lumalabas na unanimous among all PMA graduates, we are all against government engaged in corruption? Yeah. O meron na rin iba na naging corrupt na rin, sir? Unfortunately, there were cases filed against some military. So, we accept that. Kaya lang, yung kasing active members, talagang they're silent. But when we have our general membership meeting in January 25, it was unanimous. Walang nag-oppose that we have to go against corruption. Nabanggit nyo kanina, Gerald Gonzales, si Mayor Benji Magalang, no? Yeah. Hindi po ba kayo, sa tansya po ninyo, sa ating mga lingkod bayan in our current government, executive, judiciary, legislative, ilan, sir, yung mga tipong General Magalong na medyo matino, matapang, at laban talaga sa corruption? According to their organization, and I think they have a group na yung mayors against corruption, yung good government movement. So I think there are still politicians naman na okay eh. But I think Mga 5%, sir? majority 10%? baka wala pa eh. Talking about our indignation rally, Yeah. yung sabi nga ni Father mamaya, yung clergy for good governance,
will be holding that indignation rally sa EDSA Shrine from 2 o'clock to 8 p.m. Yeah. Are we going to expect General Gonzales, mga retired military to be physically present? I think there will be some group na pupunta because yung especially mga retired, they are talagang against yung corruption. Although our guidance is we should remain apolitical. Pero do you think, General Gonzales, that yung presence of the retired military uniformed personnel in any rally, not only in this indignation rally today, effective po ba yun? Effective pag ma-identify sila na this is a group. Kasi we don't only join these rallies, we also issue manifestos. Siguro last year we have issued several manifestos, and yung politicians really take note of our position. Kaya if ever yung military as a strong force to siguro against these activities. Thank you, sir. Kasi you issue manifesto, sabi ng iba, puro salita lang naman itong mga retired na ito eh. Pero si General Rio, hindi puro salita. I think being one of the petitioners in that Supreme Court certiorari, alam niyo sir, and you've been doing this immediately after 2022. In a nutshell, ang alam ko, General Rio, you are asking the Supreme Court to go to manual counting. Pakipaliwanag naman, General Rio, bakit niyo gusto manual counting and at the same time, sandali, para bang we are already computerized our election system, bakit babalik tayo dun sa old system? Thank you, sir. Yes, actually yung aming pinopropose, actually yung aming pinopropose is a hybrid system, no, not purely current. At kasing bilis, kung may mga delay lang, mga hours lang, but it will be very transparent. Yun ang hinahabol namin. The transparency of how our votes are counted. Kasi sa ngayon, isusubo mo yung balota mo sa VCM, vote counting machine, hindi mo alam kung paano binilang yun ng makina, no? Kasi pwede ka maglagay ng mga program doon na kung itong binoto mo, ilagay mo yung boto sa kwan. And it has been demonstrated, and that is what even we suspect happened in the 2022 election, no? So hybrid, yung pagbilang ng actual votes ay manual, no? So lumalabas, sir, balik uli yung mga school teachers as part of the Well, counting. nandiyan na sila eh. Kahit nasa automated, nandiyan sila eh. Yung, I mean, yung sila mismo naglalagay. Hindi na. Okay. Magkakuan din tayo, no? Dati, may Manila paper. Yes. Kwan, no? Ngayon, wala na. Pwede nang kwan. Yung balota, it's going to be yung balota hindi yung mahaba na ang mahal i-print, no? Ito will be just yung ginagamit natin noon, mga ganyan lang ka-short, kasi hindi mo kailangan lagay yung lahat ng mga pangalan eh. Blank lang lalagay mo doon at yung voters na mag-fill up, no? And instead of putting their names, numbers lang. So yung numbers na ilalagay mo doon correspond to a name of a candidate, no? So paano bilangin to na mabilis? Mayroon na tayong mga software, no? I-scan yung ordinary cellphone. No, i-scan mo yung number doon
ay ibibigay ng isang boto sa kandidato na mayroong number yon. So, scan lang, no? Ito yung ballot number 1. Scan. Pagka-scan, sa kanyang memory, nandun na yung candidate A got 1 vote. Voter number, ballot number 2, scan, ina-add doon well, actually, hindi cellphone, kundi sa laptop, no? Kasi ang laptop may camera doon mo i-scan yung mga ballot. So, ang bilis. Ballot 3, 4, siguro mga 2 seconds lang ang... And then at the same time, General Rio, you said that this is going to be hybrid because after all that, yung mga record na itra-transmit pa rin in the same way as we now. did it to... So, ang mangyayari, yung counting is manual pero may mabilis na because we are going to use technology to count the hindi yung katulad dati, no? So, mabilis na yon. And then, makikita ng mga watchers yung paano binilang yung mga boto nila dahil yung scan ng boto ay makukuha nila sa cellphone nila through Bluetooth, no? Sa kwarto na ito, for example, lahat kayo may at rito yung laptop noong board of inspector, no? So pag kinakuha nyo, sa mga cellphone nyo, lalabas yung image noong boto through Bluetooth, no? So, kayo, lahat, mayroong kumpletong record ng lahat ng mga binilang dito. So, ma-check nyo kung tama. Kung tama yan, nakakasigurado tayo na dito sa presinto na ito talagang resulta. Sa ngayon, kaya nga kami nagsampa ng kaso sa Supreme Court, hindi tayo sigurado kung bilangin natin manually ang mga balota ay tutugma doon sa resulta na pinadala officially. Kaya nga kinong kami ng COMELEC sige, para once and for all, makuha na natin to, bumili kami, ng kahit anong ballot box at bibilangin natin manually. Actually, mga 30 lang hinihingi namin Okay. At pinili namin yung ballot box sa Santo Tomas dahil halos lahat doon ang nagpadala itong suspicious na 192.168.0.2 Na IP address. Yes. Itong na ito ay kalain nyo 99% ng lahat ng presinto sa Metro Manila, National Capital Region, ay pinadala using this IP address. 95% sa buong Cavite. Sa Batangas, mga 90%. I-clarify ko lang, General Rio, pag sinabing isang IP address, isang makina. Isang machine lang talaga yan. Yes. The IP address is specifically connected or identified into one computer machine. Kasi IP address yan sa internet, katumbas yan ng cellphone number nyo. No? Kung may natanggap kayo na number, maraming message na alam nyo, galing lang sa isang cellphone yon dahil isang number lang nakikita nyo. Pero tanong ko, General Rio, sorry to jump the gun, na sasabihin ng iba, kayong mga petitioners, bakit ngayon lang nyo ginagawa ito? And if, let's say, we are to approve, the Supreme Court will approve, mag-hybrid tayo, will there be enough time for our teachers, voters, and the rest of those involved in the electoral process to be familiar and to be aware of this new hybrid voting? System. Sa ngayon, hindi na ito makahabol siguro sa 2025, no? Dahil nag-decide na ang COMELEC bumili ng bagong mga
bumili o magrenta ng bagong vote counting machine. Korea, Miro ang kwan. So ang kinakuha namin is siguro 2028 na, no? Okay. Para makwan ito ng mabuti. Pero balik muna, sandali lang. Balik muna ako doon sa pagbilang ng mga ballot box. Pinili namin Santo Tomas, Batangas. Kukuha kami ng 30 doon na ballot box at yun ay ito ang pinayagan ng COMELEC with an in-bank resolution. Pinirma nila, no, na pwede na ganyan. Aba, yung nalaman nila na ang pinipili namin ay yung naipadala using 192.168.02, kinancel nila, ni-retract nila yung kanilang kwano. Hindi na tayo magbibilang. So anong Reason? Ang ginamit anong nila? dahilan at the same time, so nasa na po tayo? Wala. Kaya nga nagsampa kami ng second mandamus petition na pilitin ang COMELEC na gampanan yung kanilang sariling resolution. No? Kasi naglagay sila ng resolution, sige magbilang kayo, then after 3 months, binawi nila. Hindi na tayo magkakon. Yung nga, to Father Jerry's question nga, bakit sir? Ano yung dahilan nila? Why did they retract? Una, ang kinasabi nila, yung pinili namin na mga balota is under protest daw, no? Na kaya lang namin nga pinili yun dahil kung under protest, nakasil, no? Nakakasigurado kami na mula noong May 9, 2022, hindi nagalaw yung mga balota doon. Kasi nakasil yan at binabantayan yan ng mga nagprotesta, no? So yan ang pinili namin. Pero ginamit din yun ng COMELEC, hindi natin yan magalaw dahil may protesta yan. May, and sinasabi namin, yung protesta, the only way to resolve the protest is to really open the ballot box, no? At ngayon, hindi pa nila binubuksan, yung protesta is for mayor, tapos ng term. Hanggang ngayon, hindi nila binubuksan. Yung mga ballot box nyo na napili namin, dahil pag binuksan nila yun, siguro, nagkakaroon sila na makikita talaga na hindi tutugma yung pinadala na election results kung doon sa actual counting ng ballots. If we resort to hybrid counting, or hybrid voting pala, General Rio, sir, lumalabas ba dyan, sir, based on your theory na wala na tayong mababawasan na yung political dynasties? Mababawasan na yung mga, sabihin natin, those who have powers to control the votes dahil transparent na? Well, actually, magdidepende pa rin tayo sa gusto ng mga botante, no? Kaya kung gusto ng botante, sila pa rin. So kailangan yung reforma, hindi lang sa procedure ng pagboto. Yung reforma, tanggalin yung political dynasty dahil nandyan yan sa ating konstitusyon. Hindi nila ginagawa yung law na tanggalin yan. Ilang years na nandyan yung sa 1987 constitution, but ayaw nila. Dahil gusto nila talagang mapatuloy ito, no? Silang gumagawa ng batas Let me ask you, General Rio, wearing your retired military hat, what does it take for, let's say, groups like PMAAA and other smaller groups of retired military personnel to really, yung bang mag-ambag? If we really want to have yung sinasabi ninyong genuine reform, how can these retired people like us contribute? Actually, yung sinabi nga ni General Gonzales, no, na yung mga manifesto na ang nakikita nila yung pumirma ay mga military personnel, yun ang talagang pinapansin. Since ang unang manifesto actually was to petition the COMELEC, i-bring out nila yung mga transmission record. Ang pumirma nito si Colonel Odonio, pero back up siya ng mga 120 na signatures ng mga PMAers. 2 days, pinalabas na ng COMELEC. Hindi nangyayari yan kung ordinary lang ang nakakano.
And then after that, ang daming petition na pag ang pumirma doon, nakikita nila yung mga rangko at lahat, ang bilis ng kanilang notice. And ito lang Fred, no? Itong CC4G at itong this is, well, the first time I think, Father, na nagkaroon tayo ng collision na mayroong military component. Yes. Yes. No? At sabay sa clergy. Yes. Kaya nakikita nila na dito sila natatakot talaga. Duktong ko lang, Jel Gonzalez, sir. Sinabi ni Jel Rio about yung mga manifesto. Within our own circles, I think nakikita naman natin yun. Pero hindi kaya dapat we have to circulate these manifestos more so that more can understand, more can perhaps read and lend support. Kasi sabi nga ni Jel Rio, pag makita yung mga signatories doon, it has greater persuasive effect. Yeah, yung manifesto naman na nangyayari, na nagagawa niyan is posted at yung media and of course the social media medium. So it circulates yan, sir, and then sometimes it reaches really those who are concerned. We send it to them. Because concerned, kaya they really pay attention when they knew that most of the signatories are Yung mga well-respected, Yeah, with greater respected, credibility na, yes. former chief of staff, 3-star generals, 2-star generals, and sometimes there are junior officers. So the manifesto is effective in terms of persuading the readers and hopefully Right. those who are in positions of authority to take action. Yeah. Yes. Father Jerry, ang Catholic Church po ba magkakaroon ng some kind of, not necessarily manifesto, but a well-coordinated or organized campaign, let's say, to voice your position against corruption? Meron po ba kayong ganon kampanya ngayon? Actually, sa Simbahang Katoliko, I'm speaking, no? Meron kaming, kung tawagin ay Conference of Bishops, no? Bishops Conference of the Philippines. Ito yung twice a year meron silang gathering, no? Pero minsan merong mga parang emergency meeting by region at normally naglalabas ng pastoral statement. So, yung equivalent po nung inyong manifesto sa amin is pastoral statement, no? And kung titingnan natin ang kasaysayan ng pastoral statement sa Philippines, pinapakinggan po. Kasi parang the bishop speak, mga shepherd, no? And then, nakakatuwa din naman yung ibang denomination or churches, sometimes nag-join kasi meron po tayong tinatawag na ecumenical movement, no? Na pagdating sa mga issue, lalo na mga social issues, political issues, etc., para bang we have now a common enemy, common ground. So, wag tayong mag-aaway ng doktrina kasi hindi tayo magkakasundo talaga dyan, no? Pero pag usapin ng yung mga electoral reforms, for example, things like that, injustices, EJK, nagsasama-sama. So, kaya mas nagiging malawak ang tinig kasi nagugulat kami, yung pastoral letter ng mga bishop, binabasa doon sa kanilang simbahan din. And then, sa Simbahang Katoliko naman, yung captive audience namin, Every Sunday. every Sunday. Yes, yes. No? And then meron pa mga misa sa mga chapels. So you see, that's how we are able to reach out to, a big number of people. Yeah. At the spiritual or biblical level, Father Jerry, meron bang sinasabi ang Biblia against corruption na para makita ng mga Pilipinong mga naniniwala, mga kapanalig? Okay. Ito ang sinabi ng Biblia pagdating sa corruption. Okay. Well, una, yung pangangaral ni Saint John the Baptist, no? Nung nangangaral siya sa Ilog Jordan, ang dami mga tao. And then after na siya mag-preach, ang tanong ay, anong gagawin namin? Ako, naglatag siya. Kayong mga in fact, meron doon mga sundalo
Huwag kayong, ang pagkakasabi pa ron ay, huwag kayong magko-coerce, no? Nandun yun, klaro yun. And then, yung mga tao na in position of huwag kayong manloloko ng inyong kapwa, no? So in other words, merong mga here and there na makikita natin na ang issue of corruption ay ina-address ng scripture, no? Like for example, even in the Old Testament, yung mga yung 5-6, for example, corruption yun di ba? Na pagkikitaan ng malaki ang yung nagigipit. Nakalagay po yun sa Biblia. Oo, yan. So, wag kayong sisingil na ng labis, no? So, things like that, here and there, makikita natin. Pero, in general term, corruption is a form of evil because you are depriving the poor of what actually belong to them. So, yung number 7 commandment is wag kayong magnanakaw. Klaro yun Thou shalt not steal. And therefore, doon pa man sa 10 commandments, wow, Corruption is a form of stealing. Exactly. Organized stealing. Organized, institutionalized, and now it has become a culture, a way of life. Father Jerry, we have this January 31, which is Yeah. today, Yeah. 2 o'clock to 8. Mhm. Pupunta yon grupo ng mga retired military, Yeah. church, businessmen, professionals, kababaihan, youth. Ito ba, Father Jerry, prelude to another people power? Ako personally, I would wish and hope that this will continue kasi nga ito simula gusto nating maghasik ng diwa na ang katotohanan ay ating palabasin. That's why lutang na lutang dito sa yung good governance yung issue of transparency and accountability. So kaya managot si Duterte, managot si Marcos. Yun ang mga sigaw, no? Yun ang isisigaw natin. At ipagdadasal namin. Isisingit ko na lang, hindi mo tinatanong, no? As men of the church and men of God, we also believe in conversion. Hindi natin aalsin yun. Kasi pag tinignan natin ng scripture, meron diyang mga moment of conversion na talagang naging, naging turning point Take the case of si Saul, na naging Paul, the apostle. Yes. He was formerly an enemy of the Christian. In fact, he was on the way to Damascus and he was ready to, yung AJK noon, meron na AJK, He was ready to kill Persecuting the believer Christians. and persecute the non-believers kasi kumbinsido siya as a trained Pharisee in the religion of Moses that what Jesus is saying is against the religion of Moses. And so I have no other way except kill them. AJK. No? Di ba? Parang, yung AJK, nung pa meron no? But, eto matindi. As he was on the way to Damascus, he was struck by a blinding light and he fell. And then, nung siya nabulag, this proud Pharisee now felt humiliated. But he crossed the line of humiliation. From being humiliated, he was humbled and he discovered the virtue of humility. Sabi niya, who are you? Meron kasi siya nadinig na tinig, no? Saul, Saul, why are you persecuting me? And sabi niya, who are you, sir? I am Jesus whom you are persecuting. Chapter 9 po ng Acts of the Apostle, kung gusto niyo reviewin yun, Beautiful conversion. And, So, yung matinding conversion niya, yes, Father. kasi nung una, nung si Jesus nagsisimula, they thought all the while that Christianity is only for the Jews, sa mga Hudyo. Kasi sila yung chosen people, di ba? But through Paul, nakita natin na ang Christianity is for everyone, even the non-Jewish. So yun yung matinding nakita namin na malay natin, magsisigaw tayo ng convert. Kami makonvert dyan. Yung mga ninakaw, can you imagine? Yung billion na ninakaw ko ibabalik, ay baka pwede na tayong magpatayo ng maraming school because at the moment, nabasa ko lang, ang yung daw shortage ng classrooms will take 20 years to be able to respond to that. No? And so, pag binalit yung mga yaman na
ninakaw katulad nung panahon pa ni Marcos na sinasabi nila, hindi ko na alam kung totoo yung mga gold bullions and things like that. Na pinaniwalaan namang ibabalik sa tao ay hanggang ngayon ilang years na siya nasa office, may binalik ba kahit isang kuting na isang katiting na ginto, di ba? Nabudol tayo ngayon. Okay, so sa mga tuwid, isinusulong din namin ang personal conversion. Who knows? Baka not. Let's pray. And then collective. Individual and collective conversion. Mali natin, sabi ni Marcos, magpakatuno na tayo. Sabihin ni Romualdez, o yung mga sige, tinawag na, linisin natin. Ayusin natin yung ating ginawang national budget na napakaraming insertion, no? Di ba? Wow! I don't know. Incalculable. So, Father Jerry, just to correlate what you said and shared about the story of Saul and Paul, the apostle, lalabas nagkaroon ng individual conversion. We can do this by reason of prayers para sa ating mga leaders. Pero yung nangyari kay Paul, di ba, Father, nagkaroon ng blinding light eh. So, we need some kind of divine intervention. Ganun ba yung Father? Okay. Magandang question to, no? Will it always be dramatic? Well, in some cases, not necessarily. For example, St. Augustine, another beautiful story of conversion. He was ang kanyang ina ay si Santa Monica, a very fervent Christian, okay? Pero yung anak niya ay wayward, matalino. Pero napasama sa mga heretical groups, napasama siya sa... And then he was immoral. Meron pa siyang naging anak sa isang, hindi naman niya asawa, no? Yung kanyang anak na tinawag niya si Adeodato, na ibig sabihin given by God, no? But walang dramatic like that. Nagsimba siya doon sa Milan, no? And incidentally, ang nagsisermon ay si Saint Ambrose, San Ambrosio, doon sa cathedral ng Milan, no? And he was, moved by the homily, no? And so, he started his own conversion. And then, nung umuwi siya sa kanyang bayan, because he is from North Africa, naging clamor ng mga tao, nagtaasan ng kamay, di siya ay nabinyagan, no? And then, naging pare. Popular acclamation, naging bishop, ginawang bishop, gawin natin siyang obispo. He became bishop and doctor of the church in the 5th century. Diba? So it can happen talaga, Can Father. happen. Kaya nakakatuwa dahil sabi niyo nga, Father, kanina, na it was supposed to be Father Robert here, pero nagkaroon ng isang pare from San Pablo City. Si San Pablo, si Paul the Apostle, di ba, Father? Ay, di ba? Yung aming San Pablo, marami nagkakamali, hindi lang ikaw, attorney. Yung amin ay Saint Paul the First Hermit. Ito yung nasa 2nd, 3rd century naman siya. Ito yung nang unang the salvo of Christianity. So maraming fervent. And then na-realize agad nila na ang mundo ay magulo. So yung may ilan sa kanila nagpunta sa ilang or desert, kaya ang tawag din ay hermits, living alone in prayer, sacrifices, and things like that. Thank you, Father. John Gonzalez, sir, one last question. Dahil there's a big event today, military, clergy, and so many other concerned citizens, and given what you said earlier na a large or unanimous vote of the General Assembly of PMAAA is against corruption. Ano ba, sir? Magkakaroon na ba ng uprising ang mga sundalo natin? Led by our graduates of PMA? As of now, I think yung member namin are still hoping that there will be a change of direction sa government. We still espouse yung through process, not through force. So we hope na the government should be serious in their fight against corruption. I think it's the administration who will spearhead sana sa change ng activities ng political leaders natin.
and still the PMAAA is hoping that it would be a process na peaceful. So, kasi if you go on yung coercion force, it will really disrupt the whole nation, economically, our international status. So, I think we still believe that, we hope that the administration would really serious in their fight against corruption. Sir, when you said change in direction, you're still hoping for the change in direction. On the part of the 11,000 members of PMAAA, active and retired, how long will they wait for that change of direction? Alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. Yes. Thank you, sir. Pagdating kasi sa patience, yung ating resource speaker to your left, sir, is really known for his patience. Former Comelec Commissioner Gus Lagman, thank you for gracing our show. I know you have been very, very vocal in the massive electoral fraud in so many fronts. You're also one of the petitioners in that petition for certiorari. In a nutshell, napag-usapan na namin ni General Rio about the hybrid voting. Sa inyo ba, sir, will this be the solution to our massive election fraud? Yung hybrid voting? Magandang umaga sa inyong lahat. Doon sa question na yung bang hybrid masosolve yung problema ng electoral fraud. Yung election system natin since 2010 ay yung automated system. Pinifila pa natin yung balota, inihuhulog natin doon sa makina, na pagkatapos at 7 o'clock in the evening, magpiprint ng resulta. At yun na yung resulta ng eleksyon doon sa presinto na yon. Nakita ba natin kung paano binilang yung ating mga boto? Hindi. Yun ang malaking objection ko dyan sa sistema na yan, na wala ang transparency. Dapat kasi ang eleksyon is very transparent. Nasa batas yan eh. Pero at the same time, Commissioner, nakailang eleksyon na tayo ha. Bakit sasabihin ng iba? Bakit ngayon lang, Commissioner, kayo nag-file ng petition? Dapat noon pa, nung nakita natin na it was not transparent in the first place. Eh, nung araw pa ako sumisigaw dyan. Kaya nga patient. Hindi nga lang kami nag-file siguro nung araw, pero gumawa naman kami ng ibang bagay nung araw na hindi ko na di-discuss dito. No? Ngayon, nag-file kami. No? Pero talagang saliwayan sa kagustuhan ng tao. Dahil hindi lang corruption, gagawin ko, hindi na corruption ang sasabihin ko. Pagdanakaw sa atin yan eh. Pagdanakaw ng boto natin. Gusto nating iboto itong isa, pero lalabas yung isa. Parang ninakaw ang boto natin. Ngayon, kung pumapayag tayo ng ganon, sorry na lang tayo. Pero maraming tao, maraming Pilipino na hindi pumapayag dyan. So, we're pressed for time, Commissioner Gus, no? But at the same time, I think we need to make our audience more aware yung ginagawa, sir, ng ANIM, which you were part of when it was launched also here in Club Filipino. And number 2, yung objective of this indignation rally today. Well, as the word indignation means, no? Parang galit sa mga nangyayari ngayon, no?
pero hindi ko pala naipaliwanag kanina yung hybrid, no, ipapaliwanag ko lang ng konti. Pinaliwanag na rin Sige, sir. ni Ellie, no. Ang pagboto natin ay bibilangin doon sa presinto ng manual. So nakikita natin kung paano binilang yung ating mga boto. Pag nakita natin, magkakaroon tayo ng kopya ng resulta ng bilangan sa presinto. Pwede tayong pumunta sa canvassing naman sa munisipyo, tingnan natin kung tama yung tinatabulate nila doon. Pwede natin sundan sa probinsya kung tama yung tinatabulate nila doon all the way to national. Pero kung hindi natin nakita yung pagbibilang sa presinto, binigyan tayo ng kopya, pero ang nagbilang yung makina, hindi naman yung makina lang nagbibilang eh. Ang nagbibilang yan, yung software ng makina. Sinong gumawa ng software? Yung Comelec at saka Smartmatic. So yun, kung nagtitiwala tayo sa Comelec at saka sa Smartmatic, okay lang. Kung nagtitiwala tayo sa kanila. Aray ko. So, sinasabi nila, nireview naman yan 1 month before yung software. No, tama naman. Pero 1 month, ilang minuto lang, pwede mong palitan yung software na yun eh. So, para namang niloloko. I'm an IT person. So, para namang niloloko tayo. Di ba? Sige, sir. I think let's open the floor to media before I ask our panel guests for some closing statements to end our show. Pero questions from media, please. Good morning, sir. I am Paulo Flores. I write for Daily Tribune. And General Rio is also known to me and the rest. Sir, first question. It's about ANIM. I heard and I understand that it's a coalition. Alam po naman po natin, noong 1986, yung EDSA revolution, it took days and even before, months siguro pa preparation. Are we also looking forward to that starting today? From the religious sector, for the military? Sir? Well, actually, as I said earlier, it is my hope and my prayer, no? Because kukunti pa yung naglalakas loob eh, no? Meron pa sila mga reservation. Even sa hanay ng mga obispo ay merong parang hindi pa komportableng sabihin na ano bang mali sa pamahalaan ngayon? Ano ba? Para may mga pari ganun din. So, and then lay, you know. So, gusto natin lumawak ito ngayon to the point na maging global din kasi mga Pilipinos abroad, no? Para ito ngayon ang magpipressure. Kasi basically, yung EDSA was like that eh. Yun naman na hindi nangyari one day eh. It was like prepared, no, by small rallies here and there. It was difficult then, no? Ngayon, medyo madali. Kaya lang, matindi rin ang kalaban kasi yung mga kalaban ay armado silang napakarami mga trolls distorting the truth, no? So yun ang medyo mabigat nating kalaban. So in the one hand, we try to say, ito yung katotohanan. Ito naman sabi, saan ba kayo sasama? Sa pwersa ng kasamaan o kadiliman? Yun ang reality, no? So it is still an uphill battle. It's not that easy, no? But we believe in prayer. Sir, follow-up question, sir. Pupunta rin po tayo doon, ano? Sir, alam po naman natin na ang PMA Alumni Association is composed of active and retired. Hindi po ba nagkakaroon ng problema from the part of the retired officers na makipag-ugnayan sa active military personnel, sir? I think there's no conflict among the retired and active because the retired respect the position or situation of the active. Yeah. Kasi we know the regulations eh. Yes, sir. So I understand their position. But itong mga retired, they are more focused on yung mga ongoing situation sa ating lipunan. Kasi they know that they are separated already from the rules and regulations of the armed forces. So we are free to express ourselves, to join
activities like this. So, they're aware, very much aware ang mga retired natin on the prevalent situations on corruption, on yung electoral reforms, and of course yung isa. Actually, as I've said, they are very silent. But if the situation won't improve, I think there will be a different story. Sir. Alam naman po natin, sir, follow up lang, sir. Alam po naman natin na pagka ganitong mga activities, sir, malaking probability yung merong active component. So I think and I believe na with the church, with the military personnel, and with the group of General Rio, pagka nagkasama-sama po, magiging maganda po ang resulta natin, sir. Thank you, sir. Thank you. I'll go ahead. Nep Castillo po. Nep Castillo po ng Bravo News at Saksi Ngayon newspaper. Kay General Eliseo, sir. Kumusta na po kayo ni Senator Trillanes? Jen, kasi kung bakit ko naitanong Jen, kasi maraming nakakaalam na yung dalawang grupo nga, so sabi niya, mukhang hindi siya at ease, no? Dahil DDS ka daw na pasikreto dahil nga naging DICT secretary kayo noon. Baka sabihin kasi ng mga mambabasa o mga nasa ano, na sa inyo palang grupo, hindi na kayo magkasundo, paano pa ninyo dadalhin sa national? Okay. Yung aming, hidwaan or yung friendly competition with Sunny Trillanes, no? Kilala ko si father ni Sunny, magkasabay kami sa Signal Corps, no? Ay, ito nag-umpisa actually noong after the May 9 at 2022 election. Dahil ang position ni Sunny, walang dayaan. Talagang walang dayaan. In fact, siya ang nag-convince kay Lenny na wag na katapos na. No? Eh kami naman, may dayaan. So doon na lang, hindi kami magtugma. No? Na kinakuha nila. Then, napupunan namin kay Sunny, and in fact, until now, no, i-explain ko lang very, very quick. Bakit si Sunny palaging pinoprotektahan si BBM, no? Give you example. Itong araw na ito, mayroon siyang alam niya na mayroon kami ng malaking pagtitipon-tipon mamayang hapon, no? Tinapatan niya sa umaga. Kasi ang kanyang message daw ay impeach Sara lang. Wala nating, after that, wala nang isyong iba. Impeach Sara. Habang yung amin is impeach Sara, pasagutin si Marcos. Kasi sinasabi namin, ano ba pinakamalaking hadlang sa impeachment ni Sara? Si Marcos mismo. No? Nag-text siya sa lahat ng mga congressman, wag na natin tuloy yung impeachment. Sa Senate, nag-Christmas party, wag na natin tuloy ang impeachment. So, ang ginagawa namin na itong ginagawa ni Sunny na focus lang tayo sa impeach Sara, ay parang hiniwalay niya na ang pinakahadlang ng impeachment ay si Marcos mismo. So, parang ginagawit niya ito na lahat ng focus ng galit ng tao is kay Sara, wala nang pupunta kay Marcos. Kami hindi. Kaya galit siya sa amin. Kami gusto namin, impeach Sara, and then Marcos, huwag ka na makialam sa impeachment. Doon siya nagagalit, yung sa Marcos magkakialam. Pero kailangan yun eh. Anong klaseng sigaw na impeachment na yung hadlang talaga ng impeachment ay hindi mo papansinin, no? Parang tuloy, nagiging parang drama-drama na lang pala ito. Di ba? So yun ang kwan namin, no? And bahala na kayo mag-decide.
Sir, Okay. good morning. Marites Escoto po from Ronda Balita National Newspaper po. Ang katanungan ko po ay ganito. Regarding po sa BICAM, kayo pa po yung lahat sumagot. Ano po yung masasabi nyo? At itong administrasyon na to, ano ang pananagutan kung mayroon man? Yung BICAM sa budget natin? Well, yun nga, may nakitang mga, lalo na si Professor Sergio Magno, no, na galing sa Department of Budget, di ba? DBM. Nakita niya kaagad, ang una nakita, hindi niya pa kasi alam noon na yung BICAM report, no? Ang nagpalabas noong mga blanco sa BICAM report, actually, si Congressman Ungab at si President Duterte. Pero doon lang sa actual na GAA, nakita ni ko na wala nang contribution ibibigay para sa PhilHealth. At ang daming pera na pumunta sa ayuda. Na kaagad, klarong-klaro na itong ayuda ay gagamitin pang eleksyon. Kasi ngayon, ang kailangan ng mga taong bayan ngayon, kung may kailangan sila, nagkasakit sila, o may kailangan sila pang living, and whatever, doon sila pupunta or pinapapunta na sila ngayon sa politiko. Makiawa. Dati sa social welfare lang okay na, no? Pero ngayon pinapadiretso tayo sa mga politiko. Klarong-klaro because this is 2025 is an election year. Alam niyo ba yung pwedeng gamitin this is a pork barrel, no, fund. It is more than 27 billion pesos na pwedeng gamitin sa pag-ayuda or pwedeng ibulsa, no? Kung matandaan nyo, noong 2013, nagkaroon ng Million People March sa Luneta. No? Mas walang hakot yun, walang kwan. Alam mo bakit? Dahil sa pork barrel. Ang halaga lang noon ay only 900 million pesos yung kay Napoles. No? Pero nagalit ng tao doon. Enough to make them converts without walang hakot, walang ano sa Luneta. Ngayon 27 billion pesos. Kaya galit na tayo ngayon, no? Na ganyan ang pan. Nagsampa yata ang grupo ni Attorney Vic Rodriguez to declare the 2025 budget as unconstitutional sa Supreme Court, no? Sasampa rin ang grupo ni Justice Carpio mga next week siguro, no? So tingnan natin kung anong magiging decision ng Supreme Court yan. Follow-up question lang po. Ito po, ang group nyo, nakikita naman natin na lagi po kayong nagtatagumpay regarding sa IDSA 1, ito si Father, di ba po? So, sa panahon ngayon, sir, if ever mapababa natin si administration, si BBM, mayroon po ba kayong i-recommenda na papalit sa kanya or simpleng katanungan po kasi pababain natin sila. So mayroon po ba kayong i-recommend para papalit sa kanila sa posisyon? Kay Padre. Medyo mahirap yung question mo pero pwedeng sagutin kung mapupruweba natin na talagang rigged, no, yung election, may maliwanag dong ninakawan, di ba? Sino yon? Well, definitely is Lenny. Now, kung iba naman proseso, parang revolusyon ng government, no? Parang gano'n, no? It's also another possibility, no? So, kumbaga,
nandun yon ang lahat, pero ayaw pa naming bigyan ng maganda muna magising ang bayan sa katotohanan, sigaw natin yung ating hinaing. No? Ako lang ay sasagot ng konti dun sa unang katanungan tungkol dun sa BICAM. Ano? Alam mo, ang feeling ko talaga, at shared by many, parang sindikato ito. Nagkasundo-sundo yung lower house, upper house, and Malacanang. Sindikato. Nagkakamay. Matindi to. Sin. Matindi ito, ha? Kaya talagang parang complete package, eh. Parang nagkasundo-sundo. Di umano, mayroong konting pinansin si BBM, pero hindi in-address talaga yung mga highly questionable thing, no? So in other words, hindi pa na kami sampalataya dyan sa anong yan. So dapat nating suportahan yung lahat na nagsusulong na isampa sa Supreme Court, i-question ang legality, constitutionality ng ano, at dadagdag pa namin morality. Kasi iba batas, yung sa itaas. No? Kaya it is unconstitutional and immoral. One last. Kay Sir Gas, ano bang, how should the Supreme Court exercise a true and patriotic sense of compulsion to really bring out the truth with regards to the rigging of the May 2022 election, Sir Gas? Ano ba ang inaasahan natin sa Supreme Court today for this massive electoral fraud to bring out the consequences lawfully and to make the people or those responsible accountable? Anong compulsion that we expect from the Supreme Court, which is lawfully mandated and to compel all errant wrongdoers to answer to the law? Inaasahan sana namin noon na tingnan nila kung anong nangyaring dayaan nung 2022 elections. Kasi malinaw na naman dahil paano mangyayari, alam nyo kasi dapat lahat ng mga resulta nanggagaling sa presinto. Di ba? Papunta sa COMELEC. Bakit nanggaling lahat do sa IP address, the 192.168? Oo. Ibig sabihin, nagkaroon ng imbudo. Dinala muna lahat doon. Pagkatapos, minanipula, bago idinaan doon sa 192.168.0.2. So, ano ibig sabihin nun? Ang nasa batas, dapat ang mga resulta nanggagaling directly from the precincts. Malinaw na may manipulation yung resulta ng eleksyon. Anong ginagawa ng COMELEC? Anong ginagawa ng Supreme Court? Dapat pareho silang may ginawa dyan. Thank you, sir. Tuktong ko lang kay General Rio. Sir, di ba we have enough technology to really identify the location of that specific machine that had that IP address, as you said? Yes, pero ang problema, tinatago. Kaya nga, pumunta na nga kami sa Supreme Court para ipalabas lahat. No, yan, kung walang tinatago, bakit natatakot sila ilabas? But the machine, sir, was identified, located where? Hindi nga namin makuha dahil isang IP address lang eh. So, kailangan makuha namin. Kailangan maitanong sa telco, yung nagpadala, nandoon yung record. Kung saan galing itong... Kasi makikita kung nanggaling sa Maynila, sa Cavite, sa... Telco ang makapagsabi niyan. Pero yung telco natin, hindi makapagbigay-bigay lang. Kasi mayroong ang telco na hindi sila makapagbigay ng impormasyon ng kanilang mga customers, no? Dito, COMELEC ang kanilang customer. So COMELEC lang ang makapagbigay sa atin kung saan talaga galing to, no? Ang nakuha lang namin is itong makina ng 192 nasa within COMELEC compound lang yan. No? Kasi kailangan ng wired connection para mapapunta sa mga servers. So ang mas malapit yan sa transparent server, no? Ang transparent server nasa Santo Tomas, Batangas. Itong 192 ay within UST compound, no?
Yan lang ang kuha namin. Pero hindi namin makanyan hanggang di namin makuha yung record ng mga telcos. No? Kung saan ito talagang galing. And in fact, nakakaduda pa If you remember, no? Mga 2 weeks before election, bigla nagbago ng protocol ang COMELEC. Dati-dati, pwede mong malaman yung address ng IP address. Yes. IP address ng mga presinto. Kung makuha mo lang IP address, alam mo na yung location. Iniba nila dahil gumamit daw sila ng 5G na hindi mo na makikita kung saan galing. Inireklamo yan nila Senator Lacson at nagtatakbo sa for president. No? Pero wala nangyari. Ito baka walang ibig sabihin, pero baka lang hindi alam ng publiko na si Chairman Garcia, dating election lawyer ni BBM. So, I think we don't have much time anymore. We're done. Thank you very much for those who are present here from members of media. Sige, habol ka na. Sinasabi ko natin na pag pinulit pa rin itong automatic election, walang credibility na mangyayari. So, may mga pagdududa sa magiging resulta ng halalan po sa darating na election. Well, ibang makina ngayon ang ginamit na dahil sa aming ginagawa na kine-question yung na-disqualify yung Smartmatic. So at least may nagawa kami, no? Na-disqualify ang Smartmatic. Pero yung pumalit, Miro, ay halos pareho rin na hindi mo rin makikita paano bilangin. No? So ang kwan dyan is, ang aming kinakwan is, sana ang COMELEC, no? Sinabi na namin to sa COMELEC. Tandaan mo may resibo na makukuha yung voter para ma-check niya kung ito yung talagang pinili niya sa balota niya. Hindi niya na nakikita yung balota niya, pero may resibo na lalabas at dito niya ma-check. Kung okay ito yung kanyang kwan. Pero hindi natin alam kung ito ay pareho talaga sa kung ang bilang ng balota ay pareho dito sa nakuha ng kwan. Yun ang number 1 problem natin ngayon, no? So ang aming kwan, itong mga resibo, wag muna itapon. Ilagay sa isang ballot box, no, na sealed din. And then pagtapos ng election, no, hindi yung ballot box ang buksan, kundi itong mga resibo. Ipapastil sa isang wall at pwedeng kunan ng publiko ng picture. At pagdating nila sa bahay, pwede nilang bilangin, no? Kahit sino na. At kung yan ay tutugma doon sa tinransmit, okay na. So yun na lang ang paraan na nakikita namin na pwede pang makasigurado tayo. Yun lang importante Makasigurado tayo na yung binilang ng makina ay talagang yung bilang talaga ng boto ng tao. Pero aywan namin kung kung susundin yan. Kung susundin yan, may tinatago ulit. So, question. Changes a major change in electoral reforms against electoral fraud should come before elections. Are you looking forward to a major breakthrough, for example, in these changes in against electoral fraud, corruption before the elections? Not this May 2025. Hindi na makahabol. Sinabi ni General Rio, kung meron man, it will be 2028. Kaya nga sa May 2025, ito lang yung aming solusyon para makakasigurado. Huwag itapon ng COMELEC or kasi hindi pwedeng ilabas yung resibo yun no? Nilalagay lang ngayon sa isang basurahan, di ba? Pero ngayon ilagay sa isang ballot box talaga na sealed, at pag na-transmit na yung resulta,
Mga kwan lang yan mga 500 lang yan ipastil sa isang wall at pwedeng kunan ng picture. Dadagdagan ko lang, ibalik yung pagbibilang ng manual sa presinto para nakikita ng mga tao kung ano talaga ang nangyari sa presinto. Ang mga political parties may kopya ng resulta. Pwede nilang check-in sa munisipyo, sa probinsya, sa national. At nangyayari, wala tayong nakita Yun ang masama dyan. And on that note, I apologize. I think we really have to wrap up now. Thank you everyone for attending, Commissioner Gas, General sir, Father Jerry, General Rio sir. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagpaliwanag. I think the one word for today, if ever I will wrap up, the one word for today is sindikato. We start with the prayer, and since we are going to have a prayer rally today, is it okay, Father Jerry, we end in prayer also? Okay. So, muli po tayong tumayo at muli nating damahin ang Diyos na sa ating piling, no? Kaya ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel, God with us. At siya ang ating pag-asa, siya ang ating daan, katotohanan at buhay. Amang Diyos, salamat po sa naganap na pagpupulong na ito, programa na tumatalakay ng mga isyo na mahalaga sa sambayan ng Pilipino. Napakahalaga po na kami ay hindi natatakot na sabihin ang dapat sabihin. Napakahalaga na panghawakan namin ang katotohanan sapagkat ang sabi ng iyong anak, the truth shall set us free. Kami po ay alipin pa ng maraming bagay. Alipin kami ng kahirapan. Alipin kami ng masamang pamahalaan. Alipin kami ng masamang kultura. Alipin kami ng political dynasty na ang politika na dapat pagdilingkod ay naging business ng ilang pamilya. Alipin kami ng kakulangan ng kaliwanagan sa lahat ng sistema. Amang Diyos, ikaw po ang aming pag-asa. Kami po'y tumatawag sa iyo kung paano ang bayang Israel na sila ay lumikas mula sa pagiging alipin sa Ehipto ay nagpunta sila sa Promised Land. At doon pinadanas mo sa bayang Israel ng 40 taon sa disyerto na sila ay iyong na-purify. Nawa itong lahat ng ito po ay bahagi ng purification, no? Upang sa ganung paraan makamit namin ang tinatawag naming the Promised Land, ang isang bansang matatag, masagana, mapayapa. Ang lahat po ng ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Again, thank you. Good morning to everyone. Thank you for the invitation to come. Senyor. Maraming salamat. Thank you, sir.